Maraming nangangarap na maging astronaut. Isa riyan ang kababayan nating Pinay na space biologist na. At ngayon, sumali siya sa kompetisyon para makarating sa space. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Mula sa isla patungong space. Yan ang goal ng 27-year-old Cebuana na si Pauline Basubas. Isa ng space biologist si Polly matapos mag-aral abroad. At ngayon, may pagkakataon siyang makamit ang pangarap na maging astronaut kung papalaring makasama sa misyon ng Space Exploration and Research Agency. Kompetisyon ito para makakuha ng slot sa rocket na ipapadala sa space. Ang advantage ni Polly, nasimulan na niya ang training para maging astronaut dahil sa kanyang scholarships na makapag-aral at mapabilang sa Zero Gravity Program. Dito niya nasubukang lumipad sa ere habang nag-experiment. I was there as a scientist. We all had to be really ready to conduct our experiments and make sure that everything will go flawless with the experiments. And then for me, because there's biology involved, it's always more complicated because, you know, it's living organisms. Nakapasok din siya sa NASA Space Academy at nakapag-training na parang totoong astronaut. Pero noon, inakala niya raw na imposible ito. When I was young, you know, growing up in the Philippines, I thought that it's like, it will not happen anymore. My career was heading towards becoming a biomedical scientist. Nang mag-aral ng master's sa Spain, nagkaroon siya ng pagkakataon na aralin ang space biology. Ito ang naging daan niya para maging space biologist. I would get samples from the International Space Station and then I would process those samples. We just like try to isolate potential like microorganisms that might have survived living in the International Space Station and try to see if they have evolved to be new organisms. Palarin man o hindi sa kompetisyon, may pagkakataon pa rin para kay Polly at iba pang Pinoy na mapalapit sa pangarap na maging astronaut. There are other programs that hopefully I can apply to sometime in the future. And there's also just doing my PhD strategically somewhere na maybe I could go on a mission. I'm hoping to organize an analog space mission in the Philippines in Cebu next year. So that Filipino students can also try how it's like to be in an analog space mission. Kahit abot space ang pangarap, kayang-kaya yan abutin kapag nagsumikap. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang mapa ng balita. Pan pa natin ang kwento ni Pauline kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Pauline, paano ba nahilig itong si Pauline sa... Ay, okay. Fatima, paano ba nahilig itong si Pauline sa outer space? O yung maging astronaut? Taps ever since nga raw na bata siya. Yun na raw yung sinasabi niya eh. Since 6 years old, sinasabi niya na gusto niyang maging astronaut. So talagang yun na yung interest niya. Yun nga lang, Paps, nung lumaki-laki na siya, naisip niya na parang imposible naman. So yun na, iba na yung pinursu niya at yun nga, pero science-related pa rin naman, Paps. Okay, to si Pauline, paano naman nakapag-aral sa ibang bansa? Paano siya nakakuha ng scholarship? Kwento niya, Paps, nag-apply siya sa maraming universities sa iba-ibang bansa at kasama nga doon sa Singapore and Hong Kong na offeran din siya. Pero tumatak sa kanya yung offering from a US university. Kasi ano naman to, parang focus sa research. So parang pwedeng maging general, pwedeng kung anong gusto niyang aralin ay magagawa niya at yun nga, doon niya nagawa yung more on studies niya sa biochemistry, Paps. Fatima, gaano ba karami ang sumali sa kompetisyon? Paano ba ang selection process dyan para sa mga mission? Naku, Paps, napakadami. Madami, buong mundo siguro. Yes, Paps, more than 100 countries ang sumasali dito at nasa 100,000, more than 100,000 na yung mga sumasali dito, Paps. Yes, Paps, tapos ang pupunuan lang nila ay 6 na slot sa isang rocket. Kailangan iba-ibang bansa, so isang slot lang din for a Filipino, Paps. Hindi raw ba siya natatakot na ma-isolate siya doon sa Space Agency kung sakali? Wala siyang malalapitan na kung sino at walang paraang makauwi. Actually, Paps, very excited pa nga siya, na maging astronaut. Matapang ito si Pauline, Yes, Paps. At actually, na-experience niya na rin naman sa mga training niya, yung na-isolate for a few days, kasama lang yung team niya, Paps. At least, may kasamang team.
Ayan, Fatima, ano naman daw ang reaksyon ng kanyang mga magulang? Proud na proud siguro ang mga to. Yes, Pops, Oo. actually very proud. Even Oo. beyond sa family niya eh. Talagang proud yung mga Filipinos na nakakakita rin sa progress niya, Pops. Okay, nasaan ngayon si Pauline? At matutulungan ba siya ng mga Pinoy para makuha itong slot para sa isang space mission? Pops, ngayon nasa Cebu si Pauline kasi yung work niya daw as a space biologist sa ngayon ay paperworks yung Oo. ginagawa niya. So nagagawa niya sa bahay. At yung mga Pilipino tayo ay pwedeng makasuporta sa kanya for now sa pag-view muna ng mga or pag-gather nila ng engagement sa mga post nila sa social media. Kasama may kasi factor Pops. din yun pagka... Yes, Pops. oo. And then after a while, magkakaroon din ng voting process na anyone can vote, Pops. So yun pwede rin nating abangan. Sana maraming bumoto dito kay Yes, Pauline. Pops. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.